Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka nanonood ngayon at anong oras na dyan sa lugar ninyo. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito sa tahimik na gabi o habang nagpapahinga ka sa umaga, may isang bahagi ng buhay ni Elizara na magpapaalala sa iyo na kahit ang pinakamabait na tao ay maaari ring subukin ng mundo. Pero hindi ibig sabihin nun ay mananatili siyang api habang buhay. Sa bayan ng San Isidro, may isang malawak na lupain na kilala ng lahat bilang Hacienda Veloria. Hindi lang ito simpleng hacienda na may taniman ng tubo, palay at mangga. Sa likod ng luntiang bukirin, maayos na kamalig at mahabang kalsadang napapalibutan ng mga akasya, nakatayo ang isang pamilyang matagal nang nirerespeto sa buong lalawigan, ang mga Veloria. Pero kung aakalain ng iba na marangya at malamig ang buhay sa loob ng hacienda, nagkakamali sila. Sa bahay na iyon lumaki si Elizara Veloria, o Liz kung tawagin siya ng mga malalapit sa kanya, na mas sanay pang lumakad sa pilapil kaysa sumakay sa mamahaling sasakyan. Sa edad na 27, hindi siya tulad ng ibang anak mayaman na laging nasa magazine, gala at social gatherings. Mas madalas siyang makita sa palengke tuwing madaling araw, nakikipagtawaran sa mga tindera, o kaya naman ay nasa bukirin, nakasombrero, may hawak na notebook habang kinakausap ang mga magsasaka tungkol sa ani. "Ma'am Liz, hindi na kayo dapat nagpapaaraw," sabi ni Mang Orlan, ang matandang katiwala ng hacienda, habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Anak kayo ni Don Evandro, dapat nasa opisina lang kayo." Ngumiti si Liz at tinulungan pa nitong buhatin ang isang kahon ng bagong pitas na mangga. "Ma'am Orlan, kung hindi ko makikita kung paano nahihirapan ng mga tao dito, paano ko malalaman kung paano sila tutulungan?" Imiling si Mang Orlan pero may ngiti sa labi. "Mana talaga kayo sa lola nyo." Ang tinutukoy niya ay si Doña Mercedita Veloria, ang haligi ng pamilya. Matanda na ito, ngunit matalas pa rin ang isip at matatag ang tindig. Siya ang nagpalaki kay Liz mula nung mamatay ang ina nitong si Mirela. Bata pa si Liz noon, sapat lang ang edad para maalala ang bango ng ina sa umaga. Ang lambot nitong hamay habang sinusuklay ang buhok niya, at ang huling ngiting iniwan nito bago tuluyang nawala sa sakit na matagal itinago sa pamilya. Mula noon, nagbago ang ama ni Liz na si Don Evandro Veloria. Dati itong masayahin, mapagbiro, at palaging kasama ng anak sa bukid. Ngulit pagkamatay ni Mirela, parang may parte ng kaluluwa nitong sumama sa puntod ng asawa. Nandun siya sa bahay, oo, nagbibigay ng pera, nagpapatakbo ng negosyo, pumipirma sa mga dokumento, pero bilang ama, malayo siya. Tahimik, parang laging may pader sa pagitan nila, ni Liz. Minsan, nung bata pa siya, nilapitan ni Liz ang ama sa veranda habang nakatingin ito sa malayo. "Papa," mahina niyang tawag, hawak ang lumang manika bigay ng ina. "Kailan ulit tayo pupunta sa ilog?" Matagal bago sumagot si Don Evandro. Nang tumingin ito sa kanya, basa ang mata, ngulit pinilit ngumiti. "Sa susunod, anak." Pero ang susunod na iyon ay hindi dumating. Kaya lumaki si Liz na hinahanap ang pagmamahal ng ama sa ibang paraan. Sa yakap ni Doña Mercedita, sa lambing ni Aling Sabel, ang kusinera ng hacienda, sa mga kwento ni Mang Orlan, sa tawanan ng mga batang anak ng mga manggagawa na sumasabay sa kanya tuwing hapon habang namimigay siya ng lumang libro at school supplies. Isa sa pinakamalapit kay Liz ay si Nono, 10 taong gulang na anak ng isang tricycle driver at pamangkin ni Mang Orlan. Payat ito, laging may sugat sa tuhod pero napakatalino. "Ate Liz," sabi ni Nono isang hapon habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng santol. "Totoo po bang may helicopter kayo?" Napangiti si Liz. "Bakit man naman natanong?" "Sabi po kasi ng mga kaklase ko mayaman daw kayo, pero bakit hindi kayo mukhang mayaman?" Napatawa si Aling Sabel na noon ay naglalagay ng meriendang suman sa mesa. "Naku, bata ka talaga. Ano ba ang mukha ng mayaman?" Nag-isip si Nono. "Yung laging may salamin sa mata kahit gabi, tapos masungit."
Lalong natawa si Liz. Hindi lahat ng mayaman ganon, nono. At hindi rin dapat ginagamit ang yaman para magmukhang mas mataas kaysa sa iba. Yun ang laging itinuro sa kanya ni Doña Mercedita. Ang yaman, kapag hindi ginamit ng tama, nagiging sumpa. Pero kapag ginamit para sa tao, nagiging tulay. Kaya kahit tagapagmana si Liz ng Veloria Group, isang pamilyang may negosyo sa agrikultura, logistics, cold storage at private aviation, mas pinili niyang manatiling tahimik. Hindi niya ipinagyayabang na ang mga truck na nagdadala ng produkto sa iba't ibang probinsya ay kanila. Hindi rin niya ipinagmamalaki na ang ilang helicopter na ginagamit sa rescue operations tuwing baha ay pag-aari ng Veloria Aviation. Para sa kanya, mas mahalagang malaman ng mga tao ang kabutihan niya kaysa ang apelyido niya. Isang gabi, habang naghahapunan sila ni Doña Mercedita, sa mahabang mesa, napansin ng matanda ang pagod sa mukha ni Liz. Elizara. Tinawag nito sa buong niyang pangalan, bagay na ginagawa lamang kapag seryoso ito. Hindi mo kailangang pasanin ang buong hasyenda sa balikat mo. Lola, hindi ko naman po pinapasan, sagot ni Liz, pero halata sa boses niya ang bigat. Gusto ko lang pong may marating ang mga anak ng mga manggagawa natin. Si Nono, halimbawa, matalino siya. Sayang kung hindi makakapag-aral. Tumango si Doña Mercedita. Kaya gusto mong itayo ang Scholarship Foundation. Opo, hindi lang para kay Nono, para sa lahat ng batang may pangarap pero walang pantustos. Tinitigan siya ng lola niya ng matagal. Mana ka talaga sa nanay mo. Si Mirela, ganun din. Tahimik pero malalim magmahal. Napayoko si Liz. Kahit ilang taon na ang lumipas, may kirot pa rin sa dibdib niya tuwing nababanggit ang ina. Sa tingin niyo po ba proud siya sa akin? Tanong niya. Hinawakan ni Doña Mercedita ang kamay niya. Hindi lang proud, siguro kung nandito siya, siya mismo ang unang yayakap sa'yo tuwing pagod ka na. Nang gabing iyon, bago matulog, dumaan si Liz sa lumang hallway kung saan nakasabit ang larawan ng kanyang ina. Matagal siyang tumayo roon, nakatingin sa mukha ni Mirela sa painting. Maamo, marangal, at tila may lihim na lungkot sa mga mata. Ma, bulong niya, sana tama ang ginagawa ko. Hindi niya alam na ilang araw mula noon, may makikilala siyang taong magpapabago sa tahimik na takbo ng kanyang buhay. Dumating ang malaking bagyo sa San Isidro nang walang gaanong babala. 3 araw na walang tigil ang ulan. Umabot sa dibdib ang baha sa ilang barangay, natumba ang mga puno, nasira ang tulay, at maraming pamilya ang lumikas sa covered court. Agad kumilos ang Hacienda Veloria. Nagpahanda si Liz ng relief packs, kumot, gamot at malinis na tubig. Kahit pinipigilan siya ng security team, siya mismo ang sumama sa paghaatid. Ma'am Liz, delikado po, sabi ng driver nilang si Ramilon habang binabagtas ang maputik na daan. Mas delikado kung walang tutulong sa kanila, sagot ni Liz. Sa evacuation center, magulo ang lahat. May umiiyak na bata, may matandang nilalagnat, may mga inang nanginginig sa lamig habang yakap ang sanggol. Doon unang nakita ni Liz si Kael Monteverde. Naka-roll up ang sleeves nito, basang-basa ang sapatos at may buhat na kahon ng delatang pagkain. Hindi ito umaastang mayaman, hindi rin ito nakatayo lang para magpa-picture. Tahimik itong kumikilos, nakikipag-usap sa volunteers at tumutulong magbuhat ng supplies. Diyan po ang gamot, sabi ni Liz, akala niya ay isa lang itong volunteer. Pakilagay na lang sa table malapit kay Doktora Imelda. Tumango ang lalaki. Sige, ikaw ba ang coordinator dito? Hindi, tumulong lang ako. Ngumiti ito ng bahagya. Pareho pala tayo. Maya-maya, may batang nadapa malapit sa entrance. Sabay silang napalingon ni Liz. Nauna pang tumakbo si Kael. Binuhat ang bata at dinala kay Doktora Imelda Razon, ang doktor ng bayan. Ayos ka lang bata? Tanong ni Kael. Umiyak ang bata. Nawala po si nanay. Lumuhod si Liz sa tabi nito. Anong pangalan mo? Pipo po. Tumingin si Liz kay Kael. Tulungan mo akong halapin ang nanay niya. Walang pag-aalinlangan itong tumanggo.
Halos 1 oras silang naghanap sa evacuation center hanggang makita nila ang ina ng bata sa kabilang seksyon, umiiyak at naghahanap din. Nang magkayakap ang mag-ina, napatingin si Liz kay Kael. May lungkot at lambing sa mukha nito na para bang may matagal na rin itong hinahanap sa sariling buhay. Kael, pagpapakilala nito. Kael Monteverde. Sandaling natigilan si Liz. Kilala niya ang apelyido. Ang Monteverde Group ay isa sa pinakamalaking real estate at construction companies sa Manila, pero hindi niya ipinahalata. Liz, sagot niya. Liz Veloria. Kung nakilala man ni Kael ang apelyido niya, hindi rin ito ipinahalata. Mula noon, nag-cruise ang kanilang landas. Una sa relief operations, sumunod sa isang charity meeting, pagkatapos sa isang school rebuilding project kung saan pareho silang nagbigay ng pondo nang hindi nagpapalagay ng pangalan sa tarpaulin. Dahan-dahang dabuo ang kanilang pagkakaibigan. Si Kael ay tahimik, maalalahanin at may bigat sa mga mata na hindi agad maintindihan ni Liz. Nalaman niya kaulaan na lumaki itong hawak sa leeg ng kanyang ina na si Corvesa Monteverde, isang babaeng kilala sa alta sosyedad bilang matikas, malamig at mapili sa taong pinakikitunguhan. Patay na ang ama ni Kael na si Leandro at mula noon si Corvesa na ang nagdikta ng halos lahat sa buhay ng anak. Hindi ka ba napapagod sumunod sa kanya? Tanong ni Liz minsan habang naglalakad sila sa bagong tayong silid-aralan sa Barangay Malinis. Napangiting malungkot si Kael. Minsan, pero kapag buong buhay mong nalirinig na utang mo sa pamilya mo ang lahat, mahirap humindi. Pero buhay mo pa rin yun, Kael. Napatingin siya kay Liz. Ikaw ba? Hindi ka ba napapagod maging mabait palagi? Hindi agad nakasagot si Liz. Sa huli, ngumiti siya ng mahina. Napapagod din, pero mas nakakapagod maging taong hindi ko kayang respetuhin. Doon nagsimulang mahulog ang loob ni Kael sa kanya. Hindi naging madali ang kanilang relasyon. Nang ipakilala ni Kael si Liz sa pamilyang Monteverde sa isang hapunan sa mansyon nila sa Maynila, agad niyang naramdaman ang lamig sa hangin. Si Corvesa Monteverde ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, nakasuot ng mamahaling alahas at abong bestida. Ang tingin nito kay Liz ay hindi pagbate, kundi pagsusuri. So, sabi nito habang hinahalo ang wine sa baso. Veloria, from the province? Opo, magalang na sagot ni Liz. Anong ginagawa ng pamilya mo? May konting negosyo po sa agrikultura, simpleng sagot niya. Halos mapangisi ang babaeng katabi ni Corvesa, si Siena Alcaraz, isang socialite na matagal ng kaibigan ng pamilya. Nasa tabi nito ang anak niyang si Margela, maganda, makinis, at halatang sanay tumanaw sa ibang babae na parang kompetisyon. Konting negosyo, ulit ni Margela na tila natutuwa. How humble. Naramdaman ni Liz ang pangmamaliit, pero hindi siya pumatol. Sa ilalim ng mesa, marahang hinawakan ni Kael ang kamay niya. Kasama rin sa hapunan si Tarion Monteverde, nakababatang kapatid ni Kael. Palangiti ito, pero matalim ang mga mata. Sa unang tingin pa lang, alam ni Liz na hindi ito basta kapatid na masaya para kay Kael. May inggit dito, may ambisyon. So Liz, sabi ni Tarion, handa ka ba sa mundo namin? Hindi ito tulad ng probinsya na lahat na dadaan sa ngiti at kabaitan. Tumingin si Liz sa kanya ng mahinangon. Hindi ko po kailangang maging kapareho ng mundo ninyo para rumispeto sa mga tao rito. Sandaling natahimik ang mesa. Napatingin si Kael kay Liz ng may paghanga. Ngulit nakita iyon ni Corvesa at doon nagsimulang tumigas ang mukha nito. Pagkatapos ng gabing iyon, lalo lang lumalim ang pagmamahalan ni Liz at Kael. Ngunit lalo ring dumilim ang tingin ni Corvesa sa kanya. Para kay Corvesa, si Liz ay isang babaeng walang sapat na kinang para sa anak niya. Hindi nito alam na ang babaeng hinahamak niya ay tagapagmana ng pamilyang mas tahimik niya, ngunit mas malalim ang ugat kaysa sa kanila. Lumipas ang 2 taon. Sa panahong iyon, maraming nangyari. Naitayo ni Liz ang unang maliit na scholarship program para sa mga anak ng manggagawa.
Isa si Nono sa unang beneficiaries. Tinulungan siya ni Kael mag-ayos ng papeles, maghanap ng volunteer teachers, at magdala ng libro sa mga liblib na barangay. Madalas silang kasama ni Dr. Imelda, ni Padre Silvino na pari sa bayan, at ni Helga Mirano, isang masayahing event organizer na naging kaibigan ni Liz. Isang hapon, dinala ni Kael si Liz sa lumang greenhouse sa Hacienda Veloria. Matagal nang hindi ginagamit iyon, pero nilinis niya kasama si Mang Orlan at Nono. May nakasabit na maliliit na ilaw, may mga puting bulaklak sa paligid, at sa gitna ay isang simpleng kahoy na mesa na may lumang litrato ng ina ni Liz. Napahinto si Liz. "Kael, ano ito?" Huminga ng madali si Kael. Nanginginig ang kamay niya habang inilalabas ang maliit na kahon. "Liz," sabi niya, "sa buong buhay ko, akala ko ang pagmamahal ay pagsunod. Akala ko kapag mahal mo ang pamilya mo, hahayaan mong sila ang pumili ng buhay mo. Pero nang makilala kita, natutunan kong ang pagmamahal pala ay nagbibigay ng lakas para maging totoo." Nanlaki ang mata ni Liz, nangingilid ang luha niya. "Hindi ako perpekto," patuloy ni Kael. "May mga pagkakataong duwag ako. May mga pagkakataong hindi kita agad na depensahan. Pero kung papayagan ka, gusto kong matuto habang kasama ka. Gusto kong buuin ang buhay na hindi kontrolado ng takot." Lumuhod siya. "Elizara Veloria, pakakasalan mo ba ako?" Hindi agad nakasagot si Liz. Naalala niya ang ina, ang ama niyang malayo, ang lola niyang nagpalaki sa kanya, ang mga batang gusto niyang tulungan, ang mga tingin ni Corvesa na parang hindi siya sapat. Pero sa harap niya, nandoon si Kael. Hindi perpekto, pero tapat. "Oo," bulhong niya, bago tuluyang umiyak. "Oo, Kael." Yinakap siya ni Kael ng mahigpit. Sa labas ng greenhouse, palihim na nagpalakpakan sina Nono, Aling Sabel, Mang Orlan, at Helga na hindi nakatiis manood mula sa bintana. Akala ni Liz iyon na ang simula ng payapang paghahanda sa kasal. Ngunit sa mansyon ng Monteverde, habang hawak ni Corvesa ang wedding invitation na ipinadala ni Kael, ibang klase ang katahimikan. Nasa harap niya si Siena Alcaraz at si Margela, parehong halatang hindi natutuwa. Si Tarion naman ay nakasandal sa dingding, may hawak na baso ng alak. "Itutuloy niya talaga," sabi ni Margela, pigil ang inis. Pinunit ni Corvesa ang gilid ng wedding invitation, dahan-dahan na parang pinipilis ang mukha ng babaeng kinamumuhi niya. "Hindi," malamig niyang sabi. "Hindi aabot sa altar ang babaeng iyan." At sa gabing iyon, habang masayang pinaplano ni Liz ang kasal na inaakala niyang magdadala sa kanya ng bagong pamilya, may mga taong nagsisimula ng magplano kung paano siya sisirain bago pa man siya makapagsuot ng puting bestida. Bago pa man sumikat ang araw sa huling linggo bago ang kasal, gising na si Liz sa kanyang silid sa Hacienda Veloria. Nakasabit sa gilid ng aparador ang simpleng wedding dress na pinili niya. Hindi sobrang enggrande, walang masyadong palamuti, ngulit eleganteng-elegante sa puting tela at maninipis na borda ng sampagita sa laylayan. Ilang araw na lang, magiging asawa na siya ni Kael Monteverde. Ilang araw na lang, akala niya, mabubuo na ang pamilyang matagal niyang hiniling mula nang mawala ang kanyang ina. Pero kahit pilit niyang ngumiti tuwing sinusukat ang belo, may bigat sa dibdib niya. Hindi niya makalimutan ang sinabi ni Corvesa noong gabi ng kanilang engagement dinner. Hindi rin niya makalimutan ang malamig na tingin ni Tarion, ang mapanuyang ngiti ni Margela, at ang paraan ng pagtitig ni Siena Alcaraz sa kanya na para bang hindi siya tao, kundi man siyang kailangang burahin sa isang mamahaling tela. "Anak," tawag ni Doña Mercedita habang kumakatok sa bukas na pinto. "Kanina ka pang nakatingin sa damit mo." Napalingon si Liz at ngumiti ng mahina. "Iniisip ko lang po, Lola." "Kung masaya ka ba?" Saglit siyang natahimik. Lumapit siya sa bintana kung saan tanaw ang malawak na taniman at ang mga manggagawang nagsisimula ng pumasok sa bukid. "Masaya po ako kay Kael.
Pero minsan, iniisip ko kung magiging sapat ba ang pagmamahalan namin para sa pamilyang ayaw sa akin. Lumapit si Doña Mercedita at hinawakan ng balikat niya. Hindi mo trabaho ang pilitin silang mahalin ka. Trabaho ni Kael na ipakitang kaya kanyang panindigan. Tumanggo si Liz, ngunit sa loob niya, may takot na hindi niya masabi. Mahal niya si Kael. Kitang-kita niya ang kabutihan nito, ang pagsisikap nitong kumawala sa aniw ng ina, ang pagnanais nitong bumuo ng sariling buhay. Pero alam din niyang may parte pa rin sa lalaki na takot kay Corveza. At sa isang pamilyang tulad ng Monteverde, ang takot ay pwedeng maging kadena. Kinahapunan, habang inaayos ni Helga Mirano ang final list ng bisita sa maliit na opisina ng hasyenda, tumunog ang cellphone ni Liz. Pangalan ni Kael ang lumabas. "Love?" sagot ni Liz. "Liz, may dinner daw mamaya sa mansion," sabi ni Kael sa kabilang linya. Halata sa boses niya ang pag-aalangan. "Family blessing dinner daw. Gusto ni Mama na makasama ka bago tayo ikasal." Bahagyang kumunot ang noo ni Liz. "Ngayon lang sinabi?" "Alam ko, biglaan, pero sinabi niya na mahalaga raw ito, para raw matapos na ang tensyon bago tayo ikasal." Napatingin si Liz kay Helga na tila nabasa agad ang kaba sa mukha niya. "Kasama ka ba?" tanong ni Liz. "Oo, pero may dadaanan lang akong meeting saglit. Susunod ako agad, promise." Huminga ng malalim si Liz. "Sige, pupunta ako." Pagkababa ng tawag, agad umiling si Helga. "Liz, hindi ako mapakali. Bakit biglaan? At bakit sa mansion pa nila? Bakit hindi neutral place?" "Baka gusto lang talaga nilang ayusin," sagot ni Liz kahit maging siya ay hindi kumbinsido. "Or baka gusto kanilang i-corner," mariing sabi ni Helga. Narinig yun ni Doña Mercedita na papasok sana sa opisina. "Elizara, hindi mo kailangang tumunta kung ayaw mo." "Lola, ilang araw na lang kasal na. Kung hindi ako pupunta, baka sabihin nilang ako ang umiiwas. Ayaw kong bigyan sila ng dahilan para saktan si Kael." Tahimik na tumingin sa kanya ang matanda. "Minsan, anak, ang sobrang pagtitiis para hindi masaktan ng mahal mo, ikaw naman ang napupunit." Hindi nakasagot si Liz. Sa huli, niyakap niya ang lola at nangakong mag-iingat. Pagdating ng gabi, sinamahan siya ng driver niyang si Ramilon hanggang sa gate ng Monteverde Mansion. Malaki ang bahay, malamig tingnan, at napapalibutan ng matataas na pader na parang hindi tahanan, kundi kulungan ng mga sekretong ayaw palabasin. Bago bumaba si Liz, lumingon sa kanya si Ramilon. "Ma'am Liz, tatawagan niyo lang po ako kapag gusto niyo nang umalis. Hindi ako lalayo." "Salamat, Ramilon." Pagpasok niya sa mansion, sinalubong siya ng kasambahay na si Dalisay Montojo. Nasa edad 40 uto. Payat, may mabait na mata, ngulit halatang sanay matakot. "Magandang gabi po, Ma'am Liz," mahinang bati nito. "Nasa dining hall na po sila." "Salamat, Ate Dalisay," sagot ni Liz. Bahagyang nagulat ang kasambahay nang tawagin siyang ate. Marahil matagal nang walang bisitang tumawag sa kanya ng may respeto sa bahay na iyon. Sa dining hall, naroon na sina Corveza, Tarion, Siena, Margela, Tia Calanza, Tia Berenice, at ang abogado ng pamilya na si Attorney Romulo Cardenas. Malaki ang mesa, ngunit ang upuang nakalaan kay Liz ay nasa pinakadulo, malayo sa lahat, na para bang sinadya upang maramdaman niyang hindi siya kabilang. "Late ka." Malimig na bungad ni Corveza. Tumingin si Liz sa orasan. "Pasensya na po, 7 o'clock po ang sabi ni Kael. 5 minutes before 7 pa lang po." Ngumiti ng manipis si Margela. "In our circle, darling, early is on time." Umupo si Liz ng mahinahon. "Tatandaan ko po iyan." Nagumpisa ang hapunan na puno ng mga ngiting walang init. Habang nagsisilbi ng pagkain si Dalisay, napansin ni Liz na nanginginig ang kamay nito tuwing tumitingin si Corveza. Gusto sana niya itong tanungin kung ayos lang, pero ramdam niyang pinagmamasdan ang bawat galaw niya. "So," sabi ni Tia Calanta habang hinihiwa ang steak,
Liz, may dala ka bang family jewels sa kasal? Sa pamilya namin, mahalaga ang mga ganoong bagay, tradisyon. May ibibigay po ang lola ko na kwintas ng aking ina, sagot ni Liz. Ah, singit ni Tia Bernice, sentimental, hindi valuable. Hindi umimik si Liz. Si Tarion naman ay sumandal sa upuan. Kael is taking a big risk. Alam mo naman siguro iyon. Maraming babae sa Maynila ang mas sanay sa ganitong buhay. Tumingin si Liz sa kanya. Hindi ko po kailangang masanay sa pagmamataas para maging asawa ni Kael. Natigilan si Tarion. Tumawa si Sienna, ngunit halatang pilit. Matapang pala siya, Sienna. Matapang ang mga taong walang alam sa pwede nilang mawala, sagot ni Corveza habang nakatitig kay Liz. Ilang sandali pa, tumayo si Corveza at nagpaabot kay Dalisay ng isang malaking kahon. Bago tayo magpatuloy, may gusto akong ipasukat sa iyo, Liz. Binuksan ni Dalisay ang kahon at inilabas ang isang lumang gown na kulay ivory, halatang mamahalin ngunit luma na ang estilo. Napansin ni Liz ang biglang pananahimik ng mga tao sa mesa. Yan ang gown na suot ng unang babaeng minahal ni Kael noon, sabi ni Margela na may mapanuksong lambing sa boses. Well, almost minahal. She was perfect. Sayang lang at hindi natuloy. Margela, kunwaring saway ni Sienna, ngulit may ngiti sa labi. Sinalubong ni Liz ang tingin ni Corveza. Bakit niyo po ito gustong ipasuot sa akin? Para makita natin kung bagay ka ba talaga sa mundong papasukin mo, kung kasya. Alam ni Liz ang ibig sabihin, hindi lang damit ang sinusukat nila ang halaga niya, ang pasensya niya, ang kakayahan niyang lunukin ang kahihiyan. Pasensya na po, hinaong sabi ni Liz. Hindi ko po isusuot ang damit ng ibang babae para patunayan ang sarili ko. Bumigat ang hangin, bumaba ang kubyertos ni Corveza sa plato. You refuse? Hindi po ako tumatanggi sa respeto. Tumatanggi po ako sa pagtapahiya. Tumayo si Liz. Sa tingin ko po, mas mabuting hintayin ko na lang si Kael sa labas. Pero bago pa siya makahakbang, hinarang ni Tarion ang daraanan niya. Sit down, Liz. Hindi pa tapos si Mama. Tumabi ka, Tarion, mariing sabi ni Liz. Sa unang pagkakataon, nawala ang peking ngiti ni Tarion. Akala mo ba, porke gusto ka ni Kuya, may karapatan ka ng sumagot dito? Lumapit si Corveza. Mabagal ang bawat hakbang, ngunit ramdam ni Liz ang panganib sa katahimikan nito. Alam mo ba kung ano ang problema sa'yo? Bulong ni Corveza. Pumasok ka sa buhay ng anak ko na parang mabait kang anghel, pero ang totoo, kagaya ka ng lahat. Gusto mo ang pangalan, pera at proteksyon ng Monteverde. Hindi ko po kailangan ang pera ninyo, at kung hindi nyo kayang mahalin ang anak ninyo nang hindi siya kinokontrol, hindi ako ang problema rito. Isang malakas na sampal ang bumagsak sa pisngi ni Liz. Nahawak siya sa mukha. Napatayo si Dalisay sa gulat. Si Margela ay natigilan, ngunit imbes na tumulong, kinuha nito ang cellphone niya. Si Sienna ay napaatras, habang sina Tia Caladta at Tia Berenice ay nagkunwaring walang nakita. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong bahay, sabi ni Corveza, nanginginig sa galit. Tumayong tuwid si Liz kahit namumula ang pisngi. Kung ganoon, aalis na po ako. Hindi, sabi ni Corveza. Mula sa gilid ng hall, lumapit ang dalawang bodyguard na sina Nestor at Valmo. Hinawakan nila ang magkabilang braso ni Liz. Nagpumigla siya. Bitawan niyo ako. Ayaw mong umatras? Sabi ni Corveza. Sige, sisiguraduhin kong bukas, kahit si Kael, hindi gugustuhin tumingin sa'yo sa altar. Doon tuluyang nanalamig ang katawan ni Liz. Hindi niya inakala na aabot sa ganoon. Akala niya pangmamaliit lang, salita, pang-iinsulto. Pero nang maramdaman niya ang itutulak siya ni Nestor pabalik sa gilid ng mesa at maramdaman niya ang sakit sa balikat, naintindihan niyang hindi na ito simpleng galit. Plano ito. Sinadyang patibong. Please, nanginginig na sabi ni Liz, hindi sumusuko dahil hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ito ng isang ina. Huwag niyong itong gawin. Picture mo, utos ni Corveza kay Margela. Kapag nagmukhang desperada at baliw, mas madaling paniwalaan ng lahat na siya ang may problema. Tumaas ang cellphone ni Margela.
Doon napatingin si Liz kay Dalisay. Ang kasambahay ay nasa may pinto. Luhaan, nanginginig ang kamay. Nagtagpo ang mata nila. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liz, pero para bang narinig ni Dalisay ang tahimik niyang pakiusap. Makalipas ang ilang minuto ng kaguluhan, nakahanap ng pagkakataon si Dalisay. Habang nagtatalo sina Corvesa at Arion kung paano ipapaliwanag kay Kael ang nangyari, palihim nitong binuksan ang maliit na service door sa likod ng dining hall. "Ma'am Liz," pabulong nitong tawag. "Tito, bilis!" Halos hindi na makatayo si Liz sa sakit ng katawan, pero pinilit niya. Nang makalapit siya sa service hallway, inalayaan siya ni Dalisay. May pasana sa braso ni Liz, may dugo sa gilid ng labi, at magulo ang buhok niya. "Ate Dalisay, wala na pong oras. Tinawagan ko na ang driver niyo. Nasa likod na gate siya. Paano ka?" Umiling si Dalisay, luhaan. "Mas matagal ko pong pagsisisihan kung wala akong ginawa." Tumakbo sila sa makitid na hallway, pababa sa likod ng kusina, hanggang sa maliit na gate na bihirang gamitin. Sa labas, naroon si Ramilon, takot na takot nang makita ang hitsura niya. "Diyos ko, Ma'am Liz, uwi na tayo," mahina niyang sabi. "Please." Habang papalayo ang sasakyan sa Monteverde Mansion, saka lamang tuluyang bumigay ang luha ni Liz. Hindi siya umiiyak dahil mahina. Umiiyak siya dahil sa sakit ng pagtataksil, sa takot, at sa bigat ng katotohanang ang pamilyang dapat sana'y magiging kanya ay handang sirain siya para lamang manatili ang kontrol nila kay Kael. Pagdating sa Hacienda Veloria, halos mabitawan ni Ramilo ng susi sa pagmamadaling buksan ng pinto. Si Aling Sabel ang unang nakita kay Liz at napasigaw. "Ma'am Liz!" Lumabas si Doña Mercedita mula sa sala. Sumunod si Don Evandro, na noon ay galing sa opisina, hawak pa ang salamin sa mata. Nang makita nila si Liz, duguan ang labi, may pasang braso, at nanginginig habang pinipilit tumayo. Parang tumigil ang buong bahay. "Elizara!" basag ang boses ni Doña Mercedita. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tumakbo si Don Evandro papunta sa anak. Hindi siyang malamig na ama na laging nakatayo sa malayo. Hindi siyang lalaking natakot magmahal muli matapos mamatay ang asawa. Sa gabing iyon, isa siyang ama na nakakita sa anak na sinaktan. "Anak?" nanginginig niyang sabi habang niyayakap si Liz. "Sino ang gumawa nito?" Hindi agad nakasagot si Liz. Napahagulhol siya sa dibdib ng ama, parang batang matagal nang naghihintay na may yumakap sa kanya. "Papa!" Iyon lang ang nasabi niya. Dumating si Dr. Imelda Razon makalipas ang 20 minuto. Tahimik ngunit seryoso nitong linisin ang sugat ni Liz. Kinunan ng litrato ang mga pasa at isinulat ang bawat detalye sa medical report. "Kailangan natin itong idokumento, hindi para sa gulo, para sa katotohanan." Ang nasa tabi ni Liz ay si Doña Mercedita, hawak ang kamay niya. Si Don Evandro naman ay nakatayo malapit sa bintana, nanginginig ang panga sa pinipigil na galit. Dumating din si kapatid ni Liz na si Arvian Veloria, isang dating Air Force officer at mayon ay Head of Operations ng Veloria Aviation. Matangkad ito, tahimik at may matang sanay sa krisis. Ngunit nang makitang kapatid, nabasag ang tigas ng mukha niya. "Liz," mahina niyang sabi. "Ate, sino?" "Corvesa," sagot ni Liz sa wakas. "At sina Tarion, Margela, may bodyguards." Napapikit si Arvien. Si Don Evandro ay humarap sa kanila. "Tatawag ako ng tao, mayong din." "Papa," pinigil ni Liz habang hirap magsalita. "Ayokong gumanti tayong ng marahis. Ayokong maging katulad nila." "Anak, sinaktan ka." "Alam ko, pero gusto ko ng hustisya, hindi giyera. Gusto kong makita ni Kael ang totoo. Gusto kong harapin nilang ginawa nilang legal, malinaw at marangal." Matagal siyang tinitigan ni Don Evandro. Sa mga mata nito, naroon ang galit, pagsisisi, at pagmamahal na matagal niyang hindi na ipapakita. "Kung iyan ang gusto mo, iyan ang gagawin natin. Pero hindi ka nahaharap sa kanila ng mag-isa." Bago maghating gabi, kumilos ang buong Veloria Estate. Tinawagan ni Don Evandro si Attorney Mireya Solandre, ang pinakamatatag nilang abogado. Tinawagan ni Arvien ang Veloria Aviation Operations Center. Hindi para umatake, hindi para manindak, kundi para ipakita sa pamilyang Monteverde nang babaeng inakala nilang walang laban ay may pamilyang handang tumama sa kanilang likod. Kinabukasan,
Araw na dapat sana'y kasal ni Liz at Kael. Sa Monteverde Mansion, abalang lahat sa pagsisinungaling. Sinabi ni Corvesa sa staff na nagkaroon daw ng emotional breakdown si Liz. Si Margela naman ay naghahanda na ng kwento sa social media. Si Tarion naman ay panaytawat kay Kael, pilit pinapaniwalang huwag nang ituloy ang kasal dahil unstable si Liz. Si Liz, ngunit bago pa sila tuluyang makababo ng kasinungalingan, may narinig silang tunog mula sa langit. Una, mahina lang. Pagkatapos, lumakas. 1, 2, 3, hanggang 10 helicopter ang lumitaw sa itaas ng Monteverde Estate. Maayos ang formation, umiikot sa malawak na mansion na parang paalala ng kapangyarihang hindi kailangang isigaw. Sa gilid ng bawat aircraft, malinaw na nakasulat ang pangalan, Veloria Aviation. Nagsilabasa ng mga kasambahay, guards at bisita. Namutla si Margela, napaatras si Sienna, si Tarion ay napamura sa takot. Si Corvesa, sa unang pagkakataon, nawalan ng kulay ang mukha. Lumapag ang unang helicopter sa malawak na lawn, bumukas ang pinto at bumaba si Don Evandro Veloria, suot ang itim na Amerikana, mukhang kalmado ngulit mabigat ang otoridad. Kasunod niya si Atty. Mireya Solandre, hawak ang folder ng mga dokumento. Sa ikalawang helicopter, bumaba si Doña Mercedita at si Arvien, at mula sa ikatlong sasakyan na dumating sa gate, bumaba si Liz. May bahagyang pasa-pa sa mukha, may benda sa braso, ngulit nakatayo siya ng tuwid. Hindi siya naka-wedding gown. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at mahabang palda. Wala siyang alahas maliban sa kwintas ng kanyang ina. Dumating si Kael sa mismong sandaling iyon, pawis at hingal matapos niyang maramdaman na may mali sa lahat ng nangyari. Nang makita niya si Liz, nanigas siya. Liz, halos pabulong niyang sabi. Nakita niya ang pasa, ang sugat, ang mga matang namamaga sa iyak. Dahan-dahan siyang lumingon sa ina. Mama, ano ang ginawa niyo? Walang nakasagot. Lumapit si Don Evandro kay Corvesa. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kailangang itaas ang boses. Hindi kami dumating para makipag-away. Sabi niya, bawat salita ay mabigat. Dumating kami para ipaalala sa inyo na ang anak kong sinaktan ninyo ay hindi kailanman mag-iisa. Tumayo si Liz sa tabi ng ama habang si Kael ay unti-unting napapaluhod sa damuhan, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa bigat ng katotohanang huli na niyang nakita ang sakit na matagal nang kinatatakutan ng babaeng pinakamamahal niya. Nanatiling mabigat ang katahimikan sa damuhan ng Monteverde Mansion matapos sabihin ni Don Evandro Veloria ang mga salitang hindi na mabubura sa alaala ng lahat ng naroon. Sa itaas, unti-unti nang lumalayo ang ilan sa 10 helicopter, ngunit ang tunog ng kanilang makina ay parang huling babaala sa pamilyang matagal nang nasanay na walang lumalaban sa kanila. Sa gitna ng lawn, nakatayo si Liz sa tabi ng ama. Hawak ng mahigpit ni Doña Mercedita ang kanyang kamay. Sa kabilang panig, si Kael ay nakaluhod pa rin, nakatitig sa mga pasa sa mukha ng babaeng dapat sana'y pakakasalan niya ngayong araw. Liz, basag ang boses ni Kael. Sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong hindi sila ang gumawa nito. Hindi agad sumagot si Liz. Hindi dahil nagdadalawang isip siya, kundi dahil ayaw niyang sumalita dala ng galit. Ilang oras pa lang mula nang siya'y tumakas sa mansyon na iyon, pero sa loob niya parang ilang taon ang tinanda niya. Kahapon, siya ang babaeng umaasang magiging bahagi ng isang bagong pamilya. Ngayon, siya ang babaeng nakatayo sa harap ng pamilyang iyon, dala ang ebidensya ng kanilang kalupitan. Kael, mahinahon niyang sabi, kahit nanginginig pa rin ang kanyang boses. Hindi ako nandito para ipahiya ka. Hindi rin ako nandito para pilitin kang pumili sa harap ng lahat. Pero kailangan mong makita ang totoo. Hindi na pwedeng takpan ng pagmamahal natin ang ginawa nila. Tumayo si Kael pero parang wala siyang lakas sa mga tuhod. Humarap siya sa kanyang ina. Mama, sagutin mo ako. Ano ang nangyari kagabi?
Si Corvesa Monteverde, na ilang minuto kanina ay namumutla, ay unti-unting ibinalik ang tindig. Sanay siya sa eksenang ganito, sa mga taong nakatitig, sa mga bulong, sa mga mata ng lipunan. At tulad ng dati, ang una niyang inisip ay hindi pagsisisi, kundi kung paanong mababaliktad ang kwento. Kael anak, huwag kang mapapadala sa balabas nila. Alam mong unstable si Liz kagabi. Nagwala siya. Sinaktan niya ang sarili niya, pinipigilan lang namin siya. Napasinghap si Dalisay na nakatayo sa may gilid kasama ang ibang kasambahay. Yumuko agad siya, takot na mahuli ang reaksyon niya. Sinaktan ang sarili? Ulit ni Don Evandro, mahina ngunit matalim ang tinig. Madali ninyong sabihin yan sa mga taong wala kayong iniwang ebidensya. Ngunit nagkamali kayo. Hindi na panahon ngayon ng mga lihim na nananatili sa loob ng mansyon. Tumanggo si Atty. Mireya Solandre at binuksan ang hawak niyang folder. Isa-isa niyang inilabas ang mga dokumento, medical report ni Doktora Imelda Razon, litrato ng mga pasa sa braso ni Liz, oras ng tawag ni Dalisay kay Ramilon at kopya ng dashcam footage na nagpapakita kung paano lumabas si Liz sa back gate na umiiyak at sugatan. Hindi namin ito ilalabas sa publiko ngayong minuto, Sabi ni Attorney Mireya. Hindi kami nandito para gumawa ng iskandalo. Nandito kami para ipaalam sa inyo na simula ngayon lahat ng hakbang namin ay legal, dokumentado at hindi ninyo matatakasan. Napalingon si Margela kay Siena. Halatang natatakot na, ngulit pinilit pa rin niyang ngumiti. Come on, medical report? Pictures? Lahat pwedeng palabasin. Baka nga dinamit nila ang pera nila para... Tumigil ka. Biglang sabi ni Kael. Napatingin sa kanyang lahat. Hindi malakas ang pagkakasabi niya, pero sa unang pagkakataon, may bigat iyon. Hindi na ito ang Kael na laging tahimik kapag nagsasalita ang ina. Hindi na ito ang lalaking nag-iingat palagi para hindi makasakit ng damdamin ng pamilya. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng dalawang mundo, ang pamilyang nagpalaki sa kanya at ang babaeng minahal niya. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita kung alin ang matagal nang nagsisinungaling. Kael, mariing sabi ni Corbesa, huwag mong kalimutan kung sino ang pamilya mo. Tumingin sa kanya si Kael, puno ng sakit ang mga mata. Matagal ko na pong hindi nakakalimutan, Mama. Iyon nga ang problema. Palagi kong inaalala kung sino ang pamilya ko, hanggang nakalimutan ko ng tanungin kung tama pa ba ang ginagawa ng pamilya ko. Napalunok si Tarion. Kuya, huwag kang magpadala sa drama. Strategic to. Gusto nilang sirain tayo. Hindi mo ba nakikita? 10 helicopter. Public intimidation yan. Hindi, sagot ni Liz, bago pa makapagsalita si Kael. Kung gusto ka naming takutin, iba ang dinala namin. Ang dinala namin ay presensya. Dahil kagabi, akala ninyo mag-isa ako. Tumahimik ang lahat. Sa likod ng mga velorya, naroon si Arvien, tahimik ngunit handang kumilos kung kinakailangan. Nasa tabi niya si Ramilon, hawak ang USB na naglalaman ng dashcam copy. Doña Mercedita naman ay hindi bumibitaw sa apo. Hindi ito umiiyak. Matanda na siya, maraming unos ng nadaanan, ngunit ang titig niya kay Corbesa ay parang titig ng inang hindi kailanman papayag na may muling manakit sa kanyang dugo. Dumating si Padre Silvino sa mansyon makalipas ang ilang minuto, kasama si Helga Mirano na halos hindi mapakali. Tinawagan sila ni Ramilon bago pa lumipad ang mga helicopter. Si Helga, nang makita ang itsura ni Liz, ay napahawak sa bibig. Liz, Diyos ko, bulong niya. Okay lang ako, sagot ni Liz, kahit alam nilang lahat na hindi pa siya okay. Lumapit si Padre Silvino kay Kael. Anak, ang kasal ay hindi gamot sa kasinungalingan, hindi ito takip sa sugat. Kung may ganitong dilim sa paligid ninyo, hindi altar ang unang dapat puntahan, kundi katotohanan. Napayuko si Kael.
Ang kanyang suot na barong para sa kasal ay lukot na at ang mukha niya ay puno ng pagsisisi. Liz, sabi niya. Lumapit ngunit huminto bago pa siya makalapit ng husto. Tila natatakot na baka pati presensya niya ay makasakit dito. Patawarin mo ako. Hindi kita naprotektahan. Napapikit si Liz. Masakit marinig iyon dahil parte ng puso niya ang gustong yakapin si Kael. Pero may parte rin ng sarili niya na natutong magising sa sakit. Mahal niya si Kael, ngunit ang pagmamahal ay hindi sapat kung nakatali pa ito sa takot ng sariling pamilya. Mahal kita, Kael, sabi niya, at halos sabay na napatingin sa kanyang lahat. Pero hindi ako pwedeng pumasok sa kasal na ang pundasyon ay takot. Hindi ako pwedeng tumira sa pamilya na kayang manakit at pagkatapos ay tawagin iyong pagmamahal. Kung mahal mo ako, kailangan mong hanapin kung sino ka kapag wala ang boses ng ina mo sa likod mo. Parang may nabasag sa mukha ni Kael. Ngunit hindi siya nagalit. Hindi siya nagmakaawa. Sa halip, tumanggi siya. Mabagal, habang tumutulo ang luha. Tama ka. At sa unang pagpakataon, gagawin ko ang tama kahit masakit. Hindi natapos ang araw na iyon sa kasal. Ang mga upuan sa Garden Chapel ay nanatiling walang laman. Ang mga bulaklak na inihanda ni Helga ay hindi ginamit sa prosesyon. Ang puting carpet na dapat lalakaran ni Liz ay nanatiling nakarolyo. Ngunit sa kakaibang paraan, may mas mahalagang nangyari kaysa sa seremonya. Sa harap ng lahat, nabuksan ang isang sugat na matagal nang tinatakpan ng yaman, apelyido at takot. Umalis si Liz kasama ang pamilya Veloria, ngunit bago siya sumakay, lumapit sa kanya si Dalisay. Nanginginig ito, hawak ang maliit na bag na halatang minadaling kunin. Ma'am Liz, umiiyak nitong sinabi. Patawarin niyo po ako, dapat noon pa ako nagsalita. Hindi lang po kayo ang unang sinaktan nila sa bahay na ito. Hinawakan ni Liz ang kamay nito. Hindi mo kasalanan ang ginawa nila, Ate Dalisay. May anak po ako, si Liora. Pinag-aaral ko, kaya ako nanahimik ng matagal. Pero kagabi, nung nakita kayo, parang nakita ko si Liora. Hindi ko na kaya. Lumapit si Attorney Mireya. Kung handa kang magsalita, tutulungan ka namin, pero hindi ka namin pipilitin. Tumango si Dalisay. Handa na po ako. Iyon ang simula ng pagbagsak ng unang maskara. Sa mga sumunod na linggo, hindi naging tahimik ang laban. Inakala ng marami na dahil makapangyarihan ng Veloria, mabilis lang nilang dudurugin ang Monteverde. Pero hindi iyon ang pinili ni Liz. Pinili niya ang mabagal, malinaw at masakit na daan ng hustisya. Sa Hacienda Veloria, pansamantala siyang nagpahinga. Si Doktora Imelda ang araw-araw na tumitingin sa kanya, hindi lang sa sugat sa katawan, kundi pati sa tulog niyang putol-putol at sa biglang panginginig kapag nakakarinig ng malakas na boses. Si Doña Mercedita ang laging nasa tabi niya tuwing gabi. Minsan, walang salita. Magkatabi lang silang nakaupo sa veranda, nakatingin sa bukid habang humihina ang hangin. Lola, sabi ni Liz isang gabi, bakit parang ako pang nahihiya? Napabuntong hininga ang matanda. Ganyan ang ginagawa ng pang-aabuso, anak. Ipinapasa sa biktima ang bigat na dapat na sa gumawa ng kasalanan. Gusto ko silang patawarin para matapos na. Ang pagpapatawad ay hindi pinto pabalik sa lugar kung saan ka sinaktan. Minsan, ito ay kandadong inilalagay mo para hindi ka na nila muling makulong. Tumulo ang luha ni Liz, ngunit hindi na iyon katulad ng iyak niya noong gabing tumakas. Mas tahimik iyon, mas malalim, para bang unti-unti niyang inilalabas ang sakit na pinilit niyang lunukin. Samantala, si Kael ay umalis sa Monteverde Mansion. Hindi siya tinulungan ni Corvesa, hindi rin siya sinundan ni Tarion. Sa maliit na kondo na minana niya sa kanyang ama, doon siya unang natulog ng walang kasambahay, walang driver, walang utos mula sa ina. Sa unang gabi, naupo siya sa sahig ng sala, hawak ang cellphone, gustong tawagan si Liz, mulit pinigilan ng sarili.
Sa halip, tinawagan niya si Attorney Mireya. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya. Katotohanan, sagot ng abogado, kahit laban sa sarili mong pamilya. Matagal siyang natahimik. Pagkatapos, sinabi niya, ibibigay ko. Si Kael ang nagbukas ng pinto patungo sa mas malalim na lihim ng Monteverde Group. Nalaman niyang hindi lang si Liz ang sinubukang sirain ni Corvesa. May mga dating empleyadong pinatahimik, kasambahay na tinatakot, at business partners na binayaran upang umatras kapag hindi pumabor sa kanila. Si Tarion naman, habang abala ang lahat sa iskandalo, ay naglilipat pala ng pondo sa mga peking account na nakapangalan sa shell companies. Lumapit kay Kael si Juniper Malari, isang accounting staff na matagal nang may hawak na kopya ng mga kahina-hinalang transaksyon, ngunit takot magsalita. Sir Kael, sabi ni Juniper habang nasa isang maliit na cafe sila, nanginginig ang kamay sa hawak na folder. Kapag nalaman po ni Sir Tarion na ako ang nagbigay nito, mawawalan ako ng trabaho, baka mas malala pa. Hindi ka namin pababayaan, sagot ni Kael. Matagal na akong naging tahimik habang may nasasaktan, hindi na ngayon. May isa pang lumapit, si Brando Vera, ang private investigator na inutusan noon ni Corvesa na halukiin ang buhay ni Liz. Sa una, nagpadala lang siya ng anonymous envelope sa legal team. Naandon ang ilang litrato, peking draft report, at isang maliit na audio recorder. Nang nakipagkita siya kay Attorney Mireya, halata sa mukha niya ang konsensya. Binayaran ako para gumawa ng istorya laban kay Ma'am Liz, aminado ni Brando. Pero wala akong nahanap na masama. Ang nahanap ko, mga resibo ng donasyon, listahan ng scholars, mga pamilyang tinulungan niya. Nang sinabi ko kay Mrs. Monteverde na walang dumi, pinagawa akong gumawa ng dumi. Ano ang nasa recorder? Sabi ni Brando. Boses niya. Boses ni Mrs. Monteverde, kasama ni Tarion at ni Margela. Pinag-uusapan nila kung paano sisirain si Liz bago ang kasal. Nang marinig ni Liz ang recording sa opisina ng abogado, nanlamig ang kanyang mga kamay. Malinaw ang boses ni Corvesa. Kung hindi siya atras, sisiguraduhin kung hindi siya haharap sa altar ng maganda. Kael is too proud. He will not marry a broken-looking woman. Napapikit si Liz. Hindi na siya nagulat, pero iba pa rin ang marinig ang mismong plano. Gusto mo bang ihinto muna? Tanong ni Attorney Mireya. Umiling si Liz. Hindi. Ituloy natin. Sa kabila ng lumalakas na ebidensya, hindi na nahimik ang kabilang kampo. Nagpa-interview si Margela sa isang online entertainment page, umiiyak habang sinasabing sinira raw ni Liz ang pamilyang Monteverde. Si Sienna naman ay gumamit ng koneksyon sa ilang media personalities para palabasing ang pagdating ng 10 helikopter ay intimidation tactic ng mga mayayamang Viloria. Si Tarion ay naglabas ng edited video na nagpapakitang parang sinalakay ng Viloria ang mansion. Ilang araw naging maingay ang social media. May kumampi kay Liz, may naniwana sa Monteverde, may nagsabing parehong mayaman kaya pareho lang. May mga komentong masakit basahin, ngunit hindi na hinayaan ni Liz na lamunin ang opinyon ng mga taong hindi naman naroon. Hindi tayo lalaban sa chismis gamit ang chismis, sabi niya sa kanyang pamilya. Ilalabas natin ang totoo sa tamang lugar. At dumating ang unang legal hearing. Sa loob ng bulwagan, nakaupo si Liz kasama sina Don Evandro, Doña Mercedita, Arvien at Attorney Mireya. Sa kabilang panig, naroon sina Corvesa, Tarion, Margela, Sienna, at Attorney Romulo Cardenas. Matigas pa rin ang mukha ni Corvesa, ngunit hindi na kasing kampante tulad noon. Tinawag si Dalisay bilang witness, nanginginig siyang tumayo. Nasa likod niya ang anak niyang si Liora, isang dalagitang nakasuot ng simpleng school uniform, hawak ang rosaryong bigay ng ina. Nang makita iyon ni Dalisay, huminga siya ng malalim. Sabihin mo lang ang totoo. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Liz mula sa upuan. At nagsalita si Dalisay. Isinalaysay niya ang dinner, ang gown, ang sampal, ang bodyguards, ang utos ni Corvesa, ang cellphone ni Margela, ang pagtakas ni Liz sa service door. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang unti-unting nababakbak ang gintong pintura ng mansyon ng Monteverde. Pagkatapos ni Dalisay, inilabas ang dashcam footage ni Ramilon.
Sunod ang medical report ni Dr. Imelda. Sunod ang audio recording ni Brando. Hindi pa iyon ang hatol, ngulit sapat para maglabas ang korte ng pansamantalang restraining order laban kay Corvesa, Tarion at Margela. Pinagbawalan silang lumapit kay Liz, kay Dalisay at sa iba pang witnesses. Paglabas ng bulwagan, sinalubong sila ng ilang reportero. Hindi nagsalita si Don Evandro. Hindi rin nagsalita si Doña Mercedita. Si Liz ang humarap. Simple ang ayos, walang labis na alahas, ngunit matatag ang tindig. Hindi ako nandito para manira ng pamilya, sabi niya. Nandito ako para sabihin na kahit gaano kayaman, gaano kataas, o gaano kalakas ang pangalan ng isang tao, wala siyang karapatang manakit at pagkatapos ay magtago sa likod ng reputasyon. Sa gilid, nakita niya si Kael. Hindi ito lumapit, hindi rin ito nagsalita. Ngunit tumingin ito sa kanya na puno ng paggalang at pagsisisi. Sa araw na iyon, nakita ni Liz na hindi lamang siya ang lumalaban. Si Kael, sa sarili nitong paraan, ay nagsisimula ring kumawala sa pamilyang matagal nang bumihag sa kanya. Hindi pa tapos ang laban, mahaba pa ang proseso, marami pang kasinungalingan ang susubok bumalik. Pero sa unang pagkakataon mula nang umuwi siyang duguan sa Hacienda Veloria, naramdaman ni Liz na hindi na siya tumatakbo palayo sa sakit. Humaharap na siya. At habang papalubog ang araw sa labas ng korte, hinawakan ni Doña Mercedita ang kamay niya. "Anak," sabi nito, "ngayon nagsisimula ang tunay mong pagbangon." Tumingin si Liz sa langit, kung saan walang helikopter, walang ingay ng makina, walang takot. Tanging malawak na ulap lamang na unti-unting nagbubukas sa liwanag. "Opo, Lola," mahina niyang sagot. "At sa pagkakataong ito, hindi na nila ako maibabalik sa dilim." Lumipas ang mga buwan matapos ang unang legal hearing at hindi naging madali ang bawat araw para kay Liz Veloria. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ang tunay na pagbangon ay hindi nangyayari sa isang sigaw lamang ng tagumpay. Minsan, nangyayari ito sa gabing nagigising ka dahil akala mo naririnig mo ulit ang boses ng taong nanakit sa'yo. At minsan, nangyayari ito kapag napagtatanto mong ang buhay mo ay hindi dapat umikot habang buhay sa ginawa sa'yo ng ibang tao. Sa veranda ng Hacienda Veloria isang umaga, nakaupo si Liz habang tanaw ang malawak na bukirin. Wala na ang benda sa kanyang braso, halos kupas na rin ang pasa sa kanyang mukha. Pero ang mga sugat na hindi nakikita ng mata ay naroon pa rin. Paminsan-minsang sumisikip sa kanyang dibdib kapag may biglang bumagsak na gamit, kapag may sumigaw sa malayo, o kapag may nabanggit na salitang kasal. Lumapit si Doña Mercedita dalang tsaa. "Hindi ka na naman natulog ng maayos," sabi nito. Hindi bilang tanong, kundi bilang bagay na matagal na niyang napapansin. Ngumiti si Liz ng mahina. Mas mahaba na po kaysa dati. Pero hindi pa rin payapa. Tumingin si Liz sa malayo. Sa bukid, naroon si Mang Orlan, pinapaliwanag sa ilang bagong manggagawa kung paano aalagaan ng punla. Si Nono naman, na mas matangkad na kaysa noong una siyang nakilala sa kwento, ay tumatakbo papunta sa maliit na classroom sa loob ng hacienda. Dala ang mga libro sa dibdib. "Lola," mahina niyang sabi, "ayokong manatili sa ganitong pakilamdam. Ayokong araw-araw kong sukatin ang lakas ko base sa sakit na ginawa sila." Tumanggo si Doña Mercedita. "Kung ganon, gumawa ka ng dahilan para lumakas na hindi sila ang sentro." Noong nagsimula ang ideya ng Lunas at Lipad Foundation. Noong una, maliit lamang ang plano. Gusto lang ni Liz na palawakin ang scholarship program na nasimulan niya para sa mga anak ng manggagawa. Ngulit habang tumatagal ang kaso, habang dumarami ang lumalapit na dating kasambahay, dating empleyado, kababaihang biktima ng pananakot ng makapangyarihang pamilya, nakita niyang mas malaki ang kailangang gawin. Hindi sapat ang tulong pinansyal. Kailangan ng legal aid, kailangan ng counseling, kailangan ng pansamantalang tahanan, kailangan ng taong makikinig bago pa tuluyang maniwala ang isang biktima na wala na siyang pag-asa. Isang hapon, sa lumang bodega ng hacienda na matagal nang hindi ginagamit, ipinatawag ni Liz sina Dr. Imelda Rason, Helga Mirano,
Attorney Mireya Solandre, Padre Silvino at ilang pinagkakatiwalaang tao ng pamilya. Naroon din si Arvien, si Ramilon, si Aling Sabel at si Dalisay na pansamantalang nakatira na sa isang maliit na bahay malapit sa hasyenda kasama ang anak niyang si Leora. Gusto kong gawing center ito, sabi ni Liz habang nakatayo sa gitna ng maalikabok na bodega. Hindi lang para sa scholars, para sa mga babaeng kailangan ng tulong makaalis sa lugar na nananakit sa kanila, para sa mga batang gustong mag-aral, para sa mga manggagawang takot magsalita dahil iniisip nilang walang makikinig. Si Helga, na dati wedding planner lamang, ngunit ngayon ay naging isa sa pinakamasigasig na kasama ni Liz, ay tumingin sa paligid. Kung aayusin ito, pwedeng magkaroon ng counseling rooms dito. Sa kabila, training area. Sa likod, maliit na dormitory. May kakilala akong volunteer lawyer, si Jovito Nareza. Matagal na siyang tumutulong sa labor abuse cases. Tatawagan ko siya. Si Dr. Imelda naman ay tumanggo. May mga nurse ako sa klinik na handang mag-volunteer tuwing weekend. Si Nurse Feliciana Toralba, sigurado akong sasama iyon. Si Padre Silvino naman ay tahimik na nagmasid bago nagsalita. Kung minsan, ang simbahan ang unang nilalapitan ng mga taong walang mapuntahan. Kapag may lumapit sa akin, dito ko sila dadalhin. Napatingin si Liz kay Dalisay na nasa gilid lamang at hawak ang kamay ni Leora. Ate Dalisay, kung hindi ka pa handa, hindi mo kailangang magsalita ngayon. Umiling si Dalisay. Handa na po ako. Kung may darating dito na kagaya ko, gusto kong ako ang unang magsabi sa kanya na hindi niya kasalanan kung natakot siya noon. Pero pwede pa rin siyang magsimula ulit. Napuno ng katahimikan ng bodega. Hindi iyon lungkot. Iyon ay simula ng isang bagay na mas malakas kaysa talit. Makalipas ang 1 taon, ang dating maalikabok na bodega ay naging maliwanag na community center. Nakapinta sa harap ang pangalan, Lunas at Lipad Foundation. Sa loob, may silid-aralan para sa scholars, legal consultation room, maliit na clinic at counseling space na may tanim na halaman sa bintana. Hindi na ito lang proyekto ni Liz. Naging tahanan ito ng maraming taong unti-unting natututong huminga muli. Gamit ang Veloria Aviation, nakapagsimula rin sila ng relief mission sa mga liblib na lugar. Kapag may bagha, may bagyo, o may barangay na hindi maabot ng truck, ginagamit nila ang ilang helicopter hindi para magpakita ng yaman, kundi para magdala ng gamot, pagkain, at rescue teams. Si Arvien mismo ang minsang nagpapalipad, kasama si Nono na ngayoy nag-aaral na ng mabuti dahil nangangarap maging piloto balang araw. Ate Liz! Sigaw ni Nono isang umaga habang ipinapakita ang report card. Top 3 po! Nanangarap. Napangiti si Liz nang makita ang marka. Top 3? Aba, mukhang may future captain tayo ito. Hindi lang po captain, sabi ni Nono taas noo. Gusto ko pong maging rescue pilot para kapag may kailangan ng tulong, lilipad ako agad. Natawa si Arvien sa tabi nila. Matapang ang pangarap mo, bata. Mana po kay Ate Liz, sagot ni Nono. Napahanto si Liz sa narinig. Sa unang panahon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya tinitignan ng mga taong bilang babaeng nasaktan. Nakikita na siya bilang taong tumayo. Samantala, sa Maynila, hindi rin naging madali ang daan ni Kael. Matapos niyang iwan ng Monteverde Mansion, nagbitiw siya sa mataas na posisyon sa Monteverde Group. Hindi niya ginawa iyon para tumakas, kundi para hindi na magamit ng pamilya niya ang pangalan niya bilang panangga sa mga kasalanang hindi niya ginawa, ngunit matagal niyang hindi pinigilan. Sa maliit niyang opisina, nagsimula siya ng ethical business restructuring firm. Konti lang ang unang client, marami ang natakot sa pangalang Monteverde, lalo na habang umiingay ang kaso. Ngunit may ilang kumpanyang lumapit dahil nakita nilang seryoso siya sa paglilinis ng sistema.
Kasama niya roon si Juniper Malyari, ang dating accounting staff na nagbigay ng ebidensya kay Latarion, at si Elton Pagulayan, warehouse supervisor na muntik nang mawalan ng trabaho dahil tumangging pumirma sa peking inventory report. Sir Kaes, Sabi ni Elton isang araw habang inaayos ang bagong files. Hindi ko akalain na kayo pa ang magbibigay sa amin ng trabaho matapos naming tumistigo laban sa pamilya nyo. Tumingin si Kael sa kanya. Hindi kayo tumistigo laban sa pamilya ko. Tumistigo kayo laban sa maling ginagawa nila. Magkaiba iyon. Si Juniper, na noon ay laging takot magsalita, ay napangiti ng bahagya. Iyon din po ang unang beses na narinig naming may Monteverde na nagsabi niyan. Napayuko si Kael. May kirot iyon, ngunit tinanggap niya. Sa mahabang panahon, naging bahagi siya ng katahimikang bumalot sa pamilya niya. Hindi siya nanakit tulad ni Corvesa, hindi siya nagnakaw tulad ni Tarion, hindi siya nanira tulad ni Margela, pero naging tahimik siya. At ngayon, natutunan niyang minsan, ang pananahimik sa harap ng mali ay isa ring anyo ng pagsang-ayon. Hindi niya pinilit makipagbalikan kay Liz. Paminsan-minsan, pumupunta siya sa Hacienda Veloria upang magbigay ng update sa kaso, maghatid ng dokumento, o sumama sa meeting ng foundation kapag kailangan ng tulong sa business systems. Tuwing nagkikita sila, may lambing pa rin sa pagitan nila, ngunit may distansyang iginagalang niya. Isang hapon, nadatnan niya si Liz sa ilalim ng lumang acacia tree, hawak ang folder ng foundation beneficiaries. May dala akong kopya ng audit report, sabi ni Kael, huminto ilang hakbang mula sa kanya. May bagong link si Tarion sa Shell accounts. Ipinasa ko na kay Attorney Mireya. Kumusta ka? Tanong ni Liz, hindi agad kinuha ang folder. Napatingin si Kael sa kanya. Mas totoo kaysa dati. Mas mahirap, pero mas tahimik sa loob. Umupo si Liz sa kahoy na bangko. Minsan iniisip ko kung bakit kailangan pang mangyari ang lahat bago tayo matutong tumayo. Dahil duwag ako noon, sagot ni Kael. At dahil mahal mo ako ng mas matapang kaysa sa kaya kong ibalik sa'yo. Hindi sumagot si Liz. Sa halip, tumingin siya sa mga dahon ng akasya na gumagalaw sa hangin. Hindi kita pinipilit makipagbalikan, patuloy ni Kael. Hindi ako pupunta rito para ipaalala sa'yo ang kasal na hindi natuloy. Gusto ko lang malaman mo na kung anumang maging desisyon mo sa hinaharap, hindi na ako babalik sa pagiging lalaking hindi marunong pumili ng tama. Doon tumingin sa kanya si Liz. May lungkot, pero may respeto rin. Salamat, sabi niya. Iyon ang una kong kailangang makita. Habang unti-unting nagbabago sina Liz at Kael, unti-unti ring bumabagsak ang mga taong nanakit sa kanila. Hindi iyon mabilis at lalong hindi iyon parang pelikulang, isang eksena lamang ay tapos na. Mahabang hearing ang dinaanan, paulit-ulit na testimonya, mga postponement na nakakapagod, mga abogado ni Corvesa na pilit naghahanap ng butas, mga corrupt media personalities na patuloy sinusubukang baliktarin ang kwento. Si Corvesa ay unti-unting iniwan ng alta sosyedad. Ang dating mga kaibigang laging nakangiti sa kanya sa charity galas ay nagsimulang umiwas. Nang lumabas ang testimonya ng dati pang mga kasambahay na nakaranas ng pananakot sa mansion, hindi na sapat ang mamahaling alahas at magandang apelyedo para itago ang baho ng kanyang ugali. Si Tarion naman ay lalo pang nabaon nang makonpirma ng audit na naglipat siya ng pondo ng kumpanya sa Shell accounts. Ang board ng Monteverde Group, na dati takot sa pamilya, ay napilitang kumilos dahil mismo si Kael ang nagbigay ng mga dokumento kasama sina Juniper at Elton. Si Margela ay sinubukang kumapit sa social media sympathy, ngunit nang mabunyag na ginamit niya ilang pondo ng Alcaraz Charity Gala para bayaran ng online smear campaign laban kay Liz, pati si Sienna ay napahiya. Sa isang matinding komprontasyon, narinig ng ilang staff sa bahay ng mga Alcaraz ang sigawan ng mag-ina. "Sinira mo ang pangalan natin!" sigaw ni Sienna. "Ako?" sagot ni Margela. "Ikaw ang nagturo sa akin na ang image ang pinakamahalaga." Doon tuluyang nabasag ang mundo na itinayo nila sa panlabas na kinang. Ngunit kahit maraming magandang nangyayari, may bahagi pa rin ng loob ni Liz na takot sa salitang kasal.
Isang hapon, habang tumutulong siya kay Helga sa foundation event, aksidente nitong nabuksan ang lumang box ng wedding materials. Lumabas doon ang ilang invitation samples, dried flowers at piraso ng belo na dapat sana ay gagamitin niya. Nanigas si Liz. "Liz?" tawag ni Helga. Hindi agad siya nakasagot. Biglang bumalik sa kanya ang dining hall, ang sampal, ang hawak ng bodyguards, ang boses ni Corvesa. Napahawak siya sa mesa, hirap huminga. Agad lumapit si Helga. "Uy, tingin ka sa akin. Wala ka roon, nandito ka. Safe ka." Dumating si Dr. Imelda at matapos ang insidente, ni-refer siya kay Seraphine Lontok, ang isang counselor na may mahinang boses at matang hindi nang huhusga. Sa unang session nila, halos wala siyang masabi. Sa ikalawa, imiyak siya ng imiyak. Sa ikatlo, sinabi niya ang bagay na matagal niyang tinatago. "Natatakot ako kapag pinatawad ko si Kael, parang sinabi kong okay lang ang nangyari." Umiling si Seraphine. Ang pagpapatawad ay hindi pagbura ng ebidensya. Hindi rin ito pagpapayag na maulit. Minsan, ito ay desisyon na hindi mo na ibibigay sa nanakit sa'yo ang kapangyarihang kontrolin ng bawat paghinga mo. Dahan-dahan, natuto si Liz. Hindi isang araw, hindi isang linggo, kundi sa bawat pagkakataong pinili niyang bumalik sa sarili. Dumating ang unang anibersaryo ng Lunas at Lipad Foundation. Ang dating bodega ay puno ng ilaw, bulaklak, at mga taong may kanya-kanyang kwento ng pagbangon. Naroon ang mga scholars, manggagawa, volunteers, dating empleyado ng Monteverde, at mga kababaihang natulungan ng foundation. Si Nurse Feliciana ay abala sa registration table. Si Attorney Jovito Nareza ay kausap ang ilang benepisyaryo. Si Teacher Maluen Ibarra ay may dalang mga bata mula sa bagong literacy program. Sa entablado, tumayo si Liz. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown. Simple ang kanyang damit, nakatali ang buhok, at sa leeg niya ay ang kwintas ng kanyang ina. "Tinanong ako minsan," panimula niya, "kung bakit hindi na lang ako nanahimik, kung bakit hindi ko na lang kinalimutan ang nangyari. Ang sagot ko, hindi lahat ng sugat ay gumagaling sa pananahimik. May mga sugat na gumagaling kapag may nakakita, may nakinig, at may nagsabing, hindi mo kasalanan." Tahimik ang buong hall. Akala ko noon ang pinakamalaking paghihingate ay mapanagot ang nanakit sa akin. Mahalaga iyon, kailangan iyon, pero natutunan ko ng may mas malaki pa palang paghihingate. Ang bumuo ng buhay na hindi na nila kayang sirain. Ang tumulong sa iba. Ang gawing tulay ang lugar kung saan ka minsang nadapa. Sa likod ng hall, tahimik na nakatayo si Kael. Hindi siya nasa unahan. Hindi siya humihingi ng pansin. Pinili niyang manatili sa likod, katabi ni na Juniper at Elton, habang pinapanood ang babaeng minsan niyang hindi naprotektahan na ngayon ay nagbibigay ng lakas sa marami. Pagkatapos ng programa, habang abala ang lahat sa pagkain at usapan, lumapit si Liz sa kanya sa labas ng community center. Maliwanag ang gabi at sa malayo ay tanaw ang isang helicopter ng Veloria Aviation na nakaparada, hindi bilang simbolo ng kapangyarihan, kundi bilang bahagi ng rescue display ng foundation. "Kael," tawag niya. Napalingon ito. "Liz." Sandali silang nagkatitigan. Wala na ang bigat ng dating hindi masabi. Naroon pa rin ang alaala, ngunit hindi na ito kasing talim. "Handa na akong pag-usapan ng hinaharap," sabi ni Liz. Hindi agad nakapagsalita si Kael. Kita sa mukha niya ang gulat, saya, at pag-iingat. "Hindi ibig sabihin nito na madaling babalik ang lahat," sabi ni Liz. "Hindi ibig sabihin nito na wala ng sakit, pero ayoko nang mabuhay na ang bawat bukas ko ay takot sa kahapon." Tumanggo si Kael. Nangingilid ang luha. "Kahit gaano kabagal, Liz, kahit anong kondisyon, hindi kita mamadaliin."
Sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal niya panahon, ngumiti si Liz ng hindi pilit. Sa likod nila, mula sa loob ng Foundation Center, naririnig ang tawanan ng mga batang scholars, ang boses ni Dalisay habang kinakausap ang mga bagong volunteers, at ang masayang sigaw ni Nono na nagtuturo sa ibang bata tungkol sa helicopter rescue. Doon naintindihan ni Liz na ang buhay niya ay hindi na nakatigil sa gabing tumakas siya mula sa Monteverde Mansion. Umusad na ang panahon, lumago ang mga punla, tumibay ang mga taong nasaktan, at sa kabila ng lahat, may mga bagay pa ring pwedeng magsimula muli. Hindi mula sa takot, kundi mula sa lakas na pinaghirapang buuin. Makalipas ang 2 taon mula nung unang magliwanag ang Lunas at Lipad Foundation sa dating lumang bodega ng Hacienda Veloria, ibang-iba na ang paligid na dating puno lamang ng alikabok at katahimikan. Tuwing umaga, bago pa sumikat ng todo ang araw, naririnig na ang yabag ng mga batang scholars sa sementadong daan papuntang training hall. May mga kabataang dalang libro, may mga ina na nakapila sa legal consultation, may volunteer na naghahanda ng pagkain, at may mga manggagawang dating takot magsalita, ngunit ngayon ay natutong tumingin ng diretsyo. Sa harap ng gusuli, nakasulat sa malaking kahoy na karatala ang pangalan ng foundation, Lunas at Lipad. Sa ilalim nito ay ang simpleng pangungusap na pinili mismo ni Liz Veloria. Walang sugat na dapat ikahiya at walang pangarap na dapat pigilan. Hindi na ito proyekto ng isang babaeng nasaktan, naging kilusan na ito. May 3 regional centers na ang foundation, isa sa San Isidro, isa sa Bicol, at isa sa Leyte. Nakapagtapos na sa livelihood training ang maraming kababaihan. Nakapagbigay na rin sila ng legal assistance sa mga kasambahay, empleyado, at inang abusado ng makapangyarihang pamilya o amo. At higit sa lahat, nakapagpaaral na sila ng daan-daang kabataan. Isa sa kanila, si Nono. Noong umagang iyon, tumakbo si Nono sa runway area ng Veloria Aviation Training Grounds, suot ang malinis na polo shirt at bitbit ang folder ng kanyang application. Hindi na siya ang batang payat na laging may sugat sa tuhod at nagtatanong kung bakit hindi mukhang mayaman si Liz. Binata na siya ngayon, mas matangkad, mas seryoso ang mukha, ngunit nandoon pa rin ang dating kislap sa mata. "Ate Liz!" Sigaw niya habang papalapit. Si Liz ay nakatayo sa gilid ng training field kasama si RVN, na ngayoy mas aktibo na sa Rescue Aviation Program ng Foundation. Nasa tabi rin nila si Mang Orlan, na kahit may edad na ay ayaw pa rin magpahinga kapag may mahalagang okasyon. "Ano yan?" tanong ni Liz, nakangiti. Inabot ni Nono ang folder. "Natanggap po ako sa Aviation Scholarship Track. Official na po. Starting next semester, trainee na ako." Hindi napigilan ni Liz ang pagluha. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng binata at tinignan ito na parang sariling kapatid. "Sabi ko sa'yo, Kapitan Nono, lilipad ka rin." Napangiti si Nono, pero nangingilid din ang luha niya. "Hindi po ako makakarating dito kung hindi niyo ako unang pinaniwalaang kaya ko." Umiling si Liz. "Ikaw ang lumaban para sa pangarap mo. Tinulungan ka lang naming makita ang daan." Mula sa malayo, nakatingin si Kael Monteverde. Hindi na siya ang lalaking nalilito sa pagitan ng pag-ibig at takot. Sa loob ng 2 taon, pinili niyang araw-araw patunayan na nagbago siya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang ethical business firm na itinayo niya ay lumago na rin. Tinulungan niya ang ilang kumpanya na linisin ang payroll corruption, supplier fraud, at labor violations. Kasama pa rin niya sina Juniper Malyari at Elton Pagulayan na ngayoy kapwa respetadong bahagi ng kanyang team. Hindi na rin siya nakatira sa anino ng Monteverde Mansion. May sarili na siyang tahanan, simple ngunit payapa, at ang pangalan niya ay hindi na kasing bigat ng dati. May mga taong galit pa rin sa kanya dahil sa apelyido niya. May mga taong hindi pa rin makapaniwalang kaya niyang kumalas sa pamilya niyang nanakit.
Pero hindi na siya nabubuhay para kumbinsihin ang lahat. Nabubuhay siya para maging totoo. Lumapit siya kay Liz matapos yakapin ni Mang Orlan si Nono. "Malaking araw," sabi ni Kael. Tumanggo si Liz. "Oo, nung una gusto ko lang siyang makapagtapos ng high school. Ngayon, tignan mo, malapit na siyang lumipad." "Parang ikaw," mahinang sabi ni Kael. Napatingin si Liz sa kanya. "Hindi kita sinasabing bata," agad na dagdag ni Kael, bahagyang natawa. "Ang ibig kong sabihin, akala ng maraming tao ang nangyari noon ang babali sa'yo, pero mas mataas pa ang narating mo." Tahimik na ngumiti si Liz. Hindi na siya umiwas sa ganitong mga salita. Dati, kapag pinupuri siya tungkol sa pagbangon, nakakaramdam siya ng bigat, na parabang obligado siyang maging malakas palagi. Ngayon, natutunan na niyang tanggapin na pwede siyang maging malakas at pwede ring mapagod. Pwede siyang magpatawad at pwede pa ring magtagda ng hangganan. "Hindi ako nag-iisa, kaya ako nakalipad." Sa mga taon ding iyon, natapos na rin ang mahahabang kasong bumalot sa pamilya Monteverde. Hindi naging mabilis ang hustisya at hindi rin naging perpekto. Ngunit dumating ito. Si Tarion Monteverde ay nahutunan sa kasong financial fraud at obstruction. Napatunayang gumamit siya ng shell accounts para ilipat ang pondo ng Monteverde Group at sinubukan pa niyang impluensyahan ng ilang witness. Nang basahin ang hatol, hindi siya tumingin kay Kael. Nanatili itong nakatitig sa mesa, tila hindi pa rin matanggap na ang sariling ambisyon ang nagdala sa kanya sa pagbagsak. Si Corveza Monteverde naman ay hindi nakaligtas sa pananakit, intimidation at witness tampering charges. Dahil sa edad, kalagayan ng kalusugan at ilang legal consideration, hindi naging panghabang buhay ang naging parusa niya. Ngunit sapat iyon para tuluyang mawala ang kanyang kapangyarihan. May house arrest, civil damages, at permanent disqualification siya sa ilang corporate positions. Ang babaeng dating kayang patahimikin ang buong silid sa isang tingin ay ngayon ay nakatira sa isang bahagi ng lumang mansyon na halos wala nang bumibisita. Si Margela Alcaraz naman ay nakatanggap ng mas magaang sentensya dahil mas maliit ang direktang partisipasyon niya sa pisikal na pananakit. Pero hindi siya nakaligtas sa kasong cyber harassment, evidence manipulation at misuse of charity funds. Nawala ang mga endorsement, iniwan ng karamihan sa kaibigan at kalaunan ay lumipat sa isang tahimik na probinsya malayo sa mundo ng socialites na minsan niyang inakalang hindi siya mawawalaan. Si Siena Alcaraz din ay humarap sa sariling kaso dahil sa maling paggamit ng charity gala funds. Sa pagbagsak niya, unti-unting lumabas na hindi lamang si Liz ang naging biktima ng pamilyang gumagamit ng kabutihang loob parang palamuti sa kasakiman. Sa arang na lumabas ang huling hatol, hindi nagdiwang si Liz. Wala siyang ipinost na mapanuriang salita. Wala siyang party. Umuwi lamang siya sa Hacienda Veloria, pumunta sa maliit na chapel na tabi ng acacia tree at nagsindi ng kandila. Para sa kanyang ina. "Ma," bulbul niya habang nakaluhod. "Tapos na ang malaking bahagi. Hindi ko alam kung proud ka, pero sinubukan kong wag maging katulad nila." Sa likod niya, tahimik na pumasok si Don Evandro. Sa mga nakaraang taon, malaki rin ang ipinagbago nito. Hindi na siya ang amang laging nakatago sa opisina at sa alaala ng yumaong asawa. Natuto siyang bumalik sa buhay ng anak, hindi bilang tagapagtanggol lamang kapag may krisis, kundi bilang ama, araw-araw. Proud siya. Sabi ni Don Evandro. Napalingon si Liz. Lumapit ang ama at naupo sa tabi niya. At ako rin. Matagal na hindi nakapagsalita si Liz. Sa simpleng salitang iyon, may bahagi ng batang matagal nang naghihintay sa ama ang tila na patawaran. "Papa," sabi niya, "matagal ko pong hinintay na sabihin niyo iyan." Napapikit si Don Evandro, puno ng pagsisisi ang mukha. "Alam ko, at hindi sapat ang sorry para sa mga taong hindi ako naging naroon. Pero habang may panahon pa, gusto kong bumawi. Hindi bilang Don Evandro, bilang papa mo." Niyakap ni Liz ang ama. Hindi nito binura ang mga taong nasayang, ngulit nagsimula itong maghilom ng lamat na mas matagal pa kaysa sa kaso laban sa Monteverde.
Ilang linggo pagkatapos noon, dinala ni Kael si Liz sa lumang greenhouse kung saan siya unang nag-propose, maraming taon na ang nakalipas. Hindi na ito mukhang abandonado. Nilagyan na ito ni Aling Sabel at ng mga volunteers ng halaman, bagong kahoy na benches at maliliit na ilaw na nakasabit sa kisame. Ngunit hindi na ito inihanda para sa sorpresa. Alam ni Liz kung bakit sila naroon, at sa pagkakataong iyon, hindi siya natakot. Dito nagsimula ang isa sa pinakamagandang pangarap ko, sabi ni Kael habang nakatayo sila sa gitna ng greenhouse. At dito rin nagsimula ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ko, ang akalain na sapat na ang mahalin ka ng tahimik. Tumingin si Liz sa kanya. Kael, hindi mo kailangang ulitin lahat. Kailangan, sagot niya, hindi para pilitin kang balikan ng sakit, para malaman mong hindi ko kinakalimutan ang naging bahagi ko roon. Huminga siya ng malalim. Hindi ko na ibabalik sa iyo ang singsing na parang walang nangyari, hindi ko na itatanong kung papakasalan mo ako na parang pareho pa rin tayong tao noong unang araw na nandito tayo. Nagbago ka, nagbago ako, at kung papayagan ka, gusto kong mahalin ang babaeng ikaw mayon, hindi ang bersyon mo na sinubukan kong iligtas ng huli na. Tumulo ang luha ni Liz, ngunit hindi iyon luha ng takot. May mga kondisyon ako, sabi niya. Tumanggo agad si Kael. Sabihin mo. Simple ang kasal, walang social performance, walang pamilyang mangdidikta, walang taong mananakit sa paligid natin. At kung magkakaroon tayo ng tahanan, iyon ay lugar na ligtas para sa ating dalawa, hindi lugar na puno ng lihim. Lahat iyon, oo, sagot ni Kael, at kahit may dagdag ka pa, oo pa rin. Bahagyang natawa si Liz sa gitna ng luha. Hindi ito tungkol sa pagsunod mo lang sa akin. Alam ko, sagot ni Kael. Tungkol ito sa paggalang ko sa buhay na pinaghirapan mong buuin. Hindi nagmamadali si Liz. Tumingin siya sa paligid ng greenhouse, sa mga dahong gumagalaw sa hangin, sa mga ilaw na tahimik na kumikislap, at sa alaala ng babaeng siya noon. Ang babaeng puno ng pangarap pero hindi pa alam kung gaano siya katatag. Hindi ko makakalimutan ang nangyari. Hindi ko hihilingin iyon. Pero ayoko ring habang buhay na ang takot ang nagdedesisyon para sa akin. Lumuhod si Kael, ngunit hindi tulad noon na puno ng kabataan at pangarap. Ngayon, puno ito ng pag-iingat, pananagutan at tahimik na pag-asa. Elizara Veloria, hindi ko hinihingi na ibalik mo ang bating tayo. Hinihingi ko na payagan mong buuin ang bago kasama ka. Papakasalan mo ba ako? Sa panahong handa ka? Sa paraang ligtas ka? At sa buhay na pareho nating pipiliin araw-araw? Matagal siyang tinitigan ni Liz. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Oo, Kael, pero hindi dahil nakalimot ako. Oo, dahil malaya na akong pumili. Nang ibinalita nila sa pamilya, walang engrandeng sigawan. Si Doña Mercedita ay napaluha ng tahimik. Si Arvien ay mahigpit na niyakap si Kael at bumulong na, huwag mo na siyang sasaktan dahil hindi na helicopter ang dadalhin ko sa susunod. Napatawa ang lahat, pati si Kael na seryosong tumanggo. Si Don Evandro naman ay kinausap si Kael nang magkahiwalay sa veranda. Hindi ko ibinibigay ang anak ko na parang ari-arian. Si Liz ay hindi premyo, hindi responsibilidad na ipapasa sa'yo at lalong hindi palamuti sa pangalan mo. Kung pipiliin ka niya, ibig sabihin kasama ka. Hindi mo siya pagmamay-ari. Opo sir, sagot ni Kael. Alam ko po. Tinitigan siya ng matagal ni Don Evandro. Mabuti, dahil ang pinakamahalagang kaya mong ibigay sa kanya ay hindi yaman, kundi kapayapaan. Ginawa ang kasal sa Hacienda Veloria sa ilalim ng lumang acacia tree. Wala ang daan-daang bisitang socialites. Wala ang magarbong chandelier, televised coverage, o 10 helikopter na iikot sa langit. Ang naroon ay ang mga taong tunay na naging bahagi ng kanilang paghilom. Naroon si Dalisay at ang anak niyang si Leora, na ngayon ay nag-aaral na ng social work dahil gusto raw niyang tumulong sa mga babaeng tulad ng kanyang ina. Naroon si Ramilon, na buong pagmamalaking inayos ang sasakyan ng bride. Naroon si Doktora Imelda,
si Padre Silvino, si Helga, si Mang Orlan, si Aling Sabel, si Nono, si Nurse Feliciana, si Attorney Jovito, si Teacher Maluen, sina Juniper at Elton, at syempre si Attorney Merea, na ngayon ay numingiti na hindi tulad noong lagi siyang seryoso sa korte. Sa malayo, may isang rescue helicopter ng foundation na nakaparada, hindi bilang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi bilang paalala kung paano nagbago ang kahulugan ng paglipad sa buhay ni Liz. Noon, ang helicopter ay simbolo ng pagkabigla, proteksyon, at araw ng pagharap. Ngayon, simbolo na ito ng tulong, pag-asa, at mga buhay na maililigtas pa. Habang naglalakad si Liz papunta sa altar, suot niya ang simpleng wedding dress na minsan niyang tinitigan sa silid niya bago gumuho ang lahat. Ngumit gayon, hindi na ito simbolo ng kasal na muntik sirain. Simbolo na ito ng pangarap na natutong maghimpay hanggang maging ligtas. Sa leeg niya ay ang kwintas ng kanyang ina, at sa kamay niya ay hawak ni Don Evandro ang kamay niya. "Handa ka na?" tanong ng ama. Tumingin si Liz kay Kael na naghihintay sa ilalim ng acacia, luhaan ngunit nakangiti. "Opo," sagot niya, "hindi dahil wala na akong takot, kundi dahil hindi natakot ang nauuna." Nang ibigay ni Don Evandro ang kamay ni Liz kay Kael, hindi ito simpleng tradisyon. Isa itong tahimik na pangako ng ama na hindi na niya iiwan ang anak sa mga panahong kailangan siya nito. Sa vows ni Kael, hindi siya nangako ng perpektong buhay. "Liz," sabi niya, "natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lamang paghawak sa kamay mo kapag masaya ang lahat. Ito ay pagtayo sa tama bago pa may masaktan. Ito ay pakikinig kapag tahimik ka. Ito ay paggalang kapag may hangganan ka. At araw-araw, pipiliin kong mahalin ka sa paraang hindi ka kailangang lumiit para lang magkasya sa buhay ko." Sa vows ni Liz, nanginginig ang boses niya, ngunit malinaw ang bawat salita. "Kael, minsan akala ko ang pamilya ay lugar na dapat mong pagtiisan para lang masabing mahal mo ang isang tao. Pero natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi nananakit para kontrolin ka. Ang tunay na pamilya ay lumalapit kapag sugatan ka, naghihintay habang gumagaling ka, at hindi minamadali ang pagbabalik ng iyong ngiti. Pinipili kitang muli, hindi bilang babaeng takot mawalan, kundi bilang babaeng buo na kahit magmahal." Maraming umiyak sa araw na iyon. Si Dalisay ay halos hindi makapagsalita. Si Nono ay pilit pinipigil na humikbi. Si Doña Mercedita ay nakatingin sa langit, tila kinakausap si Mirela. At nang ideklara ni Padre Silvino na mag-asawa na sina Liz at Kael, hindi palakpakan ng alta sosyedad ang narinig. Palakpakan iyon ng mga taong nakasaksi kung paanong naghilom ang dalawang pusong muntik ng durugin ng takot. Lumipas pa ang mga taon at naging payapa ang buhay ni Liz at Kael. Hindi perpekto, ngunit totoo. May mga araw na bumabalik pa rin kay Liz ang alaala, ngunit hindi na siya nag-iisa. May mga araw na tahimik siyang uupo sa veranda at uupo lang si Kael sa tabi niya. Hindi nagtatanong, hindi minamadali, naroon lamang. Nagkaroon sila ng isang anak na babae. Pinangalanan nila itong Mireluna, mula sa pangalan ng ina ni Liz na Mirela at sa liwanag ng buwan na madalas makita ni Liz tuwing gabi ng paghilom. Lumaki si Mireluna sa Hacienda Veloria, hindi bilang batang pinalaking mataas ang tingin sa sarili, kundi bilang batang marunong bumati sa mga manggagawa, makinig sa kwento ni Aling Sabel at humawak ng kamay ni Doña Mercedita habang naglalakad sa hardin. Madalas niyang isama ni Liz sa foundation, hindi para ipakita ang sakit ng nakaraan, kundi para turuan siyang ang yaman ay may saysay lamang kapag may naaabot itong tao. Isang araw, nang 7 taong bulang si Mireluna, dinala siya ni Liz at Kael sa isang lugar na matagal nang nagbago ang kahulugan, ang dating Monteverde Mansion. Hindi na ito pag-aari ng pamilya Monteverde. Apos ng civil damages at corporate restructuring, binili ito ng Lunas at Lipad Foundation sa legal na paraan. Ang dating mansion na puno ng sekreto, takot at pagmamalukit ay naging training center for women's livelihood, legal aid at trauma recovery.
Ang dating dining hall kung saan sinampal at pinahiya si Liz ay isa ng lecture room kung saan tinuturuan ang mga kababaihan tungkol sa karapatan nila. Ang dating service hallway kung saan siya tumakbo ay nilagyan ng mural ng mga babaeng lumilipad ang buhok sa hangin, may nakasulat na, "Ang pinto palabas ay simula ng daan pauwi sa sarili." Ang likod na gate kung saan siya sinundo ni Ramilon ay naging entrance ng emergency shelter. "Mama," tanong ni Miraluna habang hawak ang kamay niya, "dito po ba kayo nalungkot dati?" Huminto si Liz. Tumingin siya sa gusaling minsang nagpaalala sa kanya ng takot. Ngayon, may mga batang tumatawa sa courtyard. May mga babaeng nag-aaral manahe sa isang silid. May volunteer lawyers na nakikinig sa mga bagong kaso. May buhay, may pag-asa. "Oo anak," mahinanong niyang sagot. "Dito ako nasaktan dati." Kumapit ng mahigpit si Miraluna sa kanya. "Ayaw ko po sa lugar na ito." Lumuhod si Liz sa harap ng anak. "Alam mo anak, may mga lugar na dating masakit, pero kapag nilagyan mo ng kabutihan, kapag tinulungan mong maging ligtas para sa iba, nagbabago ang kahulugan nila." Tumingin si Miraluna sa paligid. "Kaya po maraming tao dito?" "Oo," sagot ni Kael, lumuhod din sa tabi nila. "Dahil ginawa ng mama mo ang dating lugar ng takot na lugar ng tapang." Ngumiti si Liz, hindi dahil nakalimutan niya ang lahat, kundi dahil sa wakas, wala nang bigat ang alaala sa kanyang dibdib. Sa huling bahagi ng araw, tumayo siya sa dating balkonahe ng mansyon. Sa ibaba, nakikita niya sina Dalisaya at Leora na tumutulong sa bagong batch ng trainees. Nakita niya si Nono, nakasuot na ng trainee pilot uniform, kausap si Arvien tungkol sa rescue mission schedule. Nakita niya sina Don Evandro at Doña Mercedita na magkatabing nakaupo, pinapanood si Miraluna habang tumatakbo sa damuhan. Lumapit si Kael at hinawakan ang kamay niya. "Iniisip mo ba siya?" tanong nito. "Si Corveza?" mahina niyang sabi. Tumanggo si Kael. Tumingin si Liz sa malayo. "Hindi na. Iniisip ko na lang kung gaano karaming tao ang matutulungan dito." Iyon ang sandaling alam niyang tapos na talaga ang takot. Hindi dahil nawala ang lahat ng alaala, hindi dahil naging perpekto ang buhay, kundi dahil ang lugar, ang pangyayari, at ang mga taong minsang gustong sirain siya ay wala nang hawak sa kanyang kinabukasan. Sa paglubog ng araw, umalingaw-ngaw ang tunog ng isang helicopter mula sa training field ng Foundation. Itinaas ni Miraluna ang kamay at kumaway habang lumilipad ito sa kalangitan, dala ang mga relief goods para sa isang bayang nasalanta ng bagyo. Tumingala si Liz. Naalala niya ang araw na 10 helicopter ang pumalibot sa mansion upang ipaalala sa lahat na hindi siya nag-iisa. Ngayon, isang helicopter naman ang lumilipad palayo, hindi para ipagtanggol siya, kundi para magligtas ng iba. At doon nagtapos ang kwento ni Elizara Veloria, hindi bilang babaeng binugbog bago ang kasal, hindi bilang babaeng umuwing umiiyak sa kanyang pamilya, at hindi bilang babaeng iniligtas ng 10 helicopter. Nagtapos ang kwento niya bilang isang ina, asawa, anak, leader, at babaeng natutong gawing hagdan ang sakit. Sa Hacienda Veloria, sa ilalim ng acacia tree, patuloy na lumaki si Miraluna na napapaligiran ng pagmamahal. Si Liz at Kael ay nanatiling magkasama hindi sa perpektong mundo, kundi sa mundong araw-araw nilang piniling gawing mabuti. Ang Lunas at Lipad Foundation ay patuloy na nagbukas ng pintuan para sa mga taong akala nila ay wala nang katanggap sa kanila. At ang dating babaeng minsang umuwi sa gabi na duguan, nanginginig at halos wala ng pag-asa, ay naging dahilan kung bakit napakaraming sugatang puso ang natutong maniwala ulit, na kahit matapos ang pinakamadilim na gabi, may umagang darating, may pamilyang yayakap, may katotohanang lalaban, at may buhay na muling lilipad.